Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Gummy Bears, The Wildlife. Halina't simulan na natin. Si Vic ay isang mahirap na lalaki na palaging naghahanap ng paraan upang kumita ng maraming pera, ngunit tila hindi siya sinuswerte. Ang kanyang mga matalik na kaibigan ay hindi tao kundi dalawang higanting magkapatid na oso na sina Briar at Bramble. Si Briar ay malakas at seryoso, samantalang si Bramble naman ay inosente at medyo clumsy. Kahit magkaiba ang kanilang ugali, ginagawa nila ang kanilang makakaya kapag nagtutulungan sila bilang isang koponan. Si Vic ang kailangang mag-asikaso ng mga gastusin kaya nagsimula siyang magmaneho ng isang bus para sa mga turista. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa dati niyang kaibigan na si Raymond. Nabalitaan itong nasa bayan si Vic kaya nais niya itong makipagkita muli. Handa sana siyang asarin ni Briar at Bramble, ngunit ayaw ni Vic na masira ang kanyang magandang pakiramdam. Pinayagan pa niya ang dalawang oso na manood ng telebisyon hanggat gusto nila. Nagtaka ang mga oso kaya ipinaliwanag ni Vic na nakakuha siya ng malaking kasunduan para sa isang tourist trip na magbabayad sa kanya ng malaki. Naniniwala si Vic na ang pera ang pinakamahalagang bagay sa mundo dahil kaya nitong tuparin ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kapag nakakuha pa siya ng ilang ganitong deal, makakapaglibot na siya sa buong mundo. Habang nangangarap siya tungkol dito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad niya itong sinagot at masayang tinanong kung handa na ba ang mga turista. Ngunit sa kasamaang palad, tumawag ang dealer upang kanselahin ang biyahe dahil mas gusto ng lahat ng turista na bumisita sa bagong theme park na tinatawag na Wildland. Labis na nasaktan si Vic dahil kakabili lamang niya ng bagong van para sa trabahong iyon. Sikat na sikat ang Wildland at halos lahat ay gustong pumunta roon. Si Bramble ay gusto ring bumisita sa parke, ngunit wala sa mood si Vic. Upang maalis ang kanyang iniisip, nagpasya siyang makipagkita kay Raymond. Malaki na ang pinagbago ni Raymond mula nung high school at nagkulay pa ito ng buhok. Ginawa niya ito upang makakuha ng mas maraming subscriber para sa kanyang vlog channel. Hindi tulad ni Vic, napakapalakaibigan ni Raymond at nakikipag-ugnayan pa rin siya sa kanilang mga dating kaklase. Ngunit halos wala ng oras ang lahat upang magkita ng personal. Kaya naman labis siyang natuwa na makita si Vic. Umupo sila at nagkape habang nag-uusap. Nagtanong si Vic tungkol sa Wildland. Sinabi ni Raymond na kaya nitong gawing mga hayop ang mga tao, ngunit hindi naniwala si Vic at natawa lamang. Ipinakita ni Raymond ang isang promotional video at ipinaliwanag na maraming tao ang sumasali sa isang kompetisyon sa Wildland. Nagiging iba't ibang hayop ang mga kalahok at kailangang tapusin ang ilang hamon. Bukod sa gantimpalang ₱1,000,000, nagkakaroon din ng maraming tagahanga ang mga nananalo, na tumutulong sa kanila na maging matagumpay na artista. Para kay Vic, ito ay isang napakagandang pagkakataon upang kumita ng malaking pera. Pumayag siyang makipagtulungan kay Raymond upang subukang manalo sa kompetisyon kahit ano pa ang mangyari. Habang pauwi siya, tumawag muli ang dealer at nag-alok ng trabaho bilang driver para sa isang field trip ng paaralan. Tinanggihan ni Vic ang alok dahil nais niyang sumali sa kompetisyon ng Wildland. Masigla siyang sumakay sa kanyang van upang pumunta sa bayan, ngunit palihim na sumakay si Bramble dahil gusto rin niyang makita ang Wildland. Pagdating nila roon, nagulat si Vic sa mataas na teknolohiyang ginamit sa paggawa ng parke. Masayang-masaya ang mga bisita at sabik na magbago sa kanilang paborito, mga hayop. Habang naglilibot si Vic na nagtataka, hinihintay niya si Raymond. Biglang lumapit sa kanya ang isang batang babae na nagngangalang Shirley at humiling na kumuha ng ilang litrato para sa kanyang photography album. Maya-maya ay dumating ang isang tren upang dalhin ang lahat ng bisita sa gitna ng Wildland. Ang nakita pa lamang nila ay ang pasukan. Sumakay din si Bramble sa tren at pumasok sa loob ng Wildland sa pamamagitan ng bintana. Naamoy niya ang masarap na amoy ng libreng pagkain at agad itong sinundan. Inakala ng mga tauhan na isa lamang siyang taong nagbago ng anyo bilang hayop kaya pinasuot siya ng uniforme. Samantala, binigyan din ng magagandang uniforme ang lahat ng bisita at mainit silang tinanggap. Pagpasok nila sa pangunahing lugar, ginamit ng lahat ang kanilang mga bracelet upang magbago bilang mga hayop habang si Vic ay nakatitig lamang sa gulat. Dumating na rin si Raymond at ipinakita ang kanyang pagbabago. Gusto rin itong subukan ni Vic, ngunit kailangan muna niyang ilagay ang mga hayop sa kanyang bracelet. Para dito, kailangan nilang pumunta sa wild market. Iba-iba ang presyo ng mga hayop depende sa kung gaano sila kabihira. Dahil bagong miyembro si Vic, binigyan siya ng libreng sample package.
Mayroon itong ilang simpleng hayop tulad ng oso at butiki, ngunit pinili ni Vic na maging leon. Bukod sa itsura, nakakakuha rin siya ng mga katangian ng hayop na kanyang ginagaya. Kailangang sumali ang mga manlalaro sa kompetisyon bilang grupo na may 3 miyembro, kaya nagsimula sina Raymond at Vic na maghanap ng ikatlong kasama. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon ang lahat sa harap ng entablado kung saan gumawa ng dramatikong pagpasok ang tagapagtatag ng Wildland na si Sir Tom Parks. Ang kanyang layunin ay magbigay ng kasiyahan sa mga tao sa pamamagitan ng pagpaparana sa kanila ng kalayaan ng walang hanggang kagubatan at malawak na kalangitan. Sa araw na iyon, may espesyal siyang sorpresa. Matapos ang maraming taon ng pananaliksik, nakagawa siya ng paraan upang maging mga hybrid na may katangian ng higit sa isang hayop. Ang teknolohiyang ito ay ibibigay sa mga kalahok sa huling round. Si Tom mismo ay sasali rin sa torneo kasama ang kanyang kakampi na nanalo sa nakaraang kompetisyon. Ang ikatlong miyembro ng kanilang koponan ay pipiliin mula sa mga manunood. Sa hindi inaasahan, si Raymond ang nabunot. Nakalimutan niya si Vic at agad na sumali sa koponan ni Tom dahil mas malaki ang tsansa nilang manalo. Pagkatapos nito, nagbuo ng mga grupo na tig-3 ang lahat ng kalahok at si Vic lamang ang naiwan. Labis siyang nasaktan sa ginawa ni Raymond na ipinagpalit ang pagkakaibigan para lamang sa isang torneo. Nakaramdam ng pagsisisi si Raymond ngunit ayaw niyang sayangin ang pagkakataon. Sa halip na umatras sa kompetisyon, nagpasya si Vic na manalo kahit ano pa ang mangyari upang pagsisihan ni Raymond ang kanyang ginawa. Biglang lumapit sa kanya ang isang tauhan na nagngangalang Leon at nag-alok na maging kakampi niya. Dumating din si Bramble kaya wala nang ibang pagpipilian si Vic kundi tanggapin silang dalawa bilang kanyang koponan. Muling nagtipon ang lahat ng koponan upang pakinggan ang mga patakaran. Ipinaliwanag ng host ang 2 round ng torneo na gaganapin sa mga artificial na kapaligiran. Inihanda nila ang iba't ibang tirahan ng mga hayop mula sa tropikal na kagubatan hanggang sa mga iceberg at tundra. Sa unang round, kailangang makahanap ang bawat koponan ng isa sa 10 super capsule na nakakalat sa mga lugar. Ang 10 koponang makakakuha nito ang makakapunta sa final round. Nagmadaling kumilos ang lahat ng kalahok upang kunin ang mga capsule, ngunit si Vic ang nahirapan ng husto. Mabuti na lamang at may karanasan si Leon at nagawa niyang makuha ang capsule para sa kanilang koponan. Sa final round naman, kailangan nilang hulihin ang lumilipad na pilak na bola. Ang koponang may pinakamaraming bola ang mananalo, ngunit may isang gintong bola na nagkakahalaga ng 10 puntos. Matapos marinig ang mga patakaran, ginamit ng mga koponan ang mga super capsule upang maging mga hybrid. Gusto rin itong gawin ni Vic at Bramble, ngunit nawala si Leon dala ang gintong capsule. Mukhang wala siyang interes na manalo at patuloy niyang sinusundan si Tom upang kopyahin ang ilang misteryosong datos. Patuloy na naglaro sina Vic at Bramble ng buong puso, ngunit hindi nila kayang tapatan ang malalakas na hybrid na manlalaro. Natagpuan ni Vic si Leon ngunit hindi ito tumulong at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Bigla siyang naapakan ng maling bahagi ng lupa at nahulog sa bangin. Sinubukan siyang iligtas ni Vic ngunit nahulog din siya. Hiniling ni Vic kay Leon na gamitin ang super capsule upang mailigtas sila, ngunit nagsinungaling si Leon na sira na ito. Nagalit si Vic at tinanong kung bakit niya iniwan ang kanilang koponan. Napakarami na niyang isinakripisyo upang makasali sa torneo ngunit palaging ganito ang nangyayari sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay hindi niya kailanman matutupad ang kanyang mga pangarap at parang isinumpa ang kanyang buhay. Pagkarinig nito, sinabi ni Leon na parang isinumpa rin ang kanyang buhay. Dumating siya rito para sa kanyang anak na babae na nagkasakit at nawalan ng kakayahang makalakad. Naawa si Vic sa kanya at nagpasya na gamitin ang premyong pera upang matulungan ang anak ni Leon. Ngunit para mangyari iyon, kailangan muna nilang makalabas doon at manalo sa laro. Sa kabutihang palad, natagpuan sila ni Bramble at tinulungan silang makaakyat. Mabilis na nauubos ang oras at kung nais nilang manalo, kailangan nilang makuha ang gintong bola. Pumasok ang bola sa Thunderland kung saan kahit isang tama lamang ng kidlat ay maaaring magpatalsak sa manlalaro. Matapos ang mahabang habulan, halos lahat ng kalahok ay naalis sa laro at sina Vic, Raymond, at Leon na lamang ang natira. Tumalon si Raymond upang kunin ang bola ngunit isinakripisyo ni Leon ang kanyang sarili upang matulungan si Vic na makuha ito. Dahil sa 10 puntos mula sa gintong bola, si Vic ang nanalo sa kompetisyon. Bilang parangal, binigyan sila ng espesyal na biyahe sa isang hot air balloon upang makita ang buong wildland mula sa itaas. Nakaramdam ng matinding hiya si Raymond at nagpasya na humingi ng tawad kay Vic.
Ngunit nang makarating siya sa lobo, bigla siyang nawala ng kontrol at nagsimulang umatake sa lahat. Bumagsak ang lobo ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ang lahat dahil sa mga espesyal na hakbang sa kaligtasan. Hinahanap ni Vic si Leon ngunit hindi niya ito makita. Sa pagbagsak, nawala ni Leon ang kanyang telepono kung saan niya kinopya ang misteryosong datos. Kalaunan ay nahanap niya ito, ngunit ipinadala ni Tom ang kanyang mga tauhan upang hulihin si Leon. Napanood ni Vic ang lahat ng may pagtataka at nakiusap kay Tom na pakawalan ito. Ipinakita ni Tom ang telepono ni Leon at ibinunyag na sinusubukan nitong nakawin ang lahat ng datos ng Wildland. Kilala na niya si Leon at tinawag niya itong isang maruming magnanakaw na laging sumusubok agawin ang tagumpay na pinaghirapan ng iba. Sinabi rin niya na ang lahat ng emosyonal na kwento na ikinwento ni Leon ay puro kasinungalingan lamang. Nagalit ng husto si Vic at sinabi na itinuring niya si Leon bilang isang kaibigang nangangailangan, ngunit siya pala ang pinakamalaking sinungaling na nakilala niya. Sinabi ni Tom kay Vic na kalimutan na lamang ang nangyari at mag-enjoy sa kanyang tagumpay. Ngunit kahit nakuha na niya ang pera na dati niyang itinuturing na pinakamahalagang bagay sa mundo, hindi pa rin siya masaya. Umupo si Vic sa isang sulok at tinitigan ang kwintas na iniwan ni Leon. May nakalagay na video roon ng sinasabing anak ni Leon, at dahil dito ay nagsimulang magduda si Vic sa buong katotohanan ng nangyari. Samantala, sa wakas ay nakarating si Briar sa Wildland at nagsimulang hanapin si Bramble. Habang hinahanap niya ang kanyang kapatid, nakasalubong niya ang dalawang hybrid na manlalaro na umatake sa kanya na parang mga mababangas na hayop. Biglang dumating ang isang grupo ng mga tauhan ng parke at pinahinto ang mga hybrid gamit ang isang aparato. Isinakay nila ang mga ito sa malalaking van at dinala palayo. Nasaksihan ni Shirley ang lahat ng nangyari at agad siyang tumakbo upang sabihin kina Bramble at Vic. Sinubukan niyang kontakan ang mga tauhan ng parke ngunit patuloy nilang binabaliwala ang isyong iyon. Napansin ni Shirley ang kwintas ni Leon at nakilala ang disenyo nito. Pareho ito ng simbolong nakita niya sa uniforme ng mga tauhan na dumukot sa kanilang mga kaibigan. Biglang tumunog ang kwintas at nagpakita ng isang buong mapa. Sinundan ni Vic at ng kanyang mga kasama ang mapa, ngunit hindi nila agad makita ang lugar na nakaguhit dito. Biglang may isang hybrid na manlalaro na lumitaw mula sa likod at inatake sila na parang isang uhaw sa dugo na halimaw. Tumakbo sila upang iligtas ang kanilang mga sarili at nadulas sila pababa sa isang bangin. Nagkataon na doon sila napunta sa lugar na kanilang hinahanap. Isa itong maliit na bahay na mukhang matagal nang inabandona. Pag-akyat nila sa hagdan, nakita nila ang isang maayos na silid na puno ng mga guhit at larawan. Napansin ni Vic ang isang cute na sketchbook at agad niya itong binuksan. Pag-aari pala ito ng anak ni Leon. Hindi nagsisinungaling si Leon. Isinulat ng batang babae sa notebook ang mga masasayang sandali na ginugol niya kasama ang kanyang ama. Ngunit nag-aalala siya para dito dahil madalas itong pagod at malungkot. Malamang ay nahihirapan si Leon sa paghahanap ng lunas para sa kanyang anak. Ang pinakamalaking pangarap ng bata ay magkaroon ng mga pakpak at lumipad tulad ng isang ibon. Nangako si Leon na tutuparin ang kanyang kahilingan kaya nagsumikap siya araw at gabi. Sa huli ay nakahanap siya ng paraan upang bigyan siya ng mga pakpak, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nakaligtas ang bata at tuluyan ng pumanaw. Labis na nahiya si Vic sa kanyang sarili dahil sa mga masasakit na salitang sinabi niya kay Leon. Hindi niya alam na ganoon kalaki ang paghihirap na dinaranas nito. Nalaman din niya na nanalo si Leon sa kompetisyon upang tulungan siyang matupad ang kanyang mga pangarap. Sinabi ni Shirley kay Vic na kailangan niyang maging matatag at mag-isip kung ano ang susunod nilang gagawin. Ibinigay ni Leon ang kwintas na iyon kay Vic dahil pinagkakatiwalaan siya nito. Panahon na upang suklian ni Vic ang tulong na iyon. Nakakita si Bramble ng ilang magazine at mga larawan na nagpakita na sina Tom at Leon ang magkasamang nagtayo ng Wildland. Mayroon ding pananaliksik si Leon na nagsasabing permanente ang hybrid transformation at nagdudulot ito ng maraming side effects. Sinubukan ni Leon na pigilan si Tom sa paglulunsad ng super transformation, kaya siya inaresto. Kailangang iligtas ni Vic ang kanyang kaibigan, ngunit kailangan muna niya ang kanyang mapagkakatiwalaang van. Nagpunta sila sa punong tanggapan ng Wildland at palihim na pumasok sa pamamagitan ng air vent. Si Shirley at ang mga oso ay naghanap sa kanilang mga kaibigan habang si Vic naman ay hinanap si Leon. Natagpuan si Leon sa opisina kung saan inalok siya ni Tom ng kape. Mukhang hindi masaya si Leon at tinanong niya si Tom kung bakit ginagamit nito ang ipinagbabawal na hybrid technology.
Hindi sumang-ayon si Tom at ipinakita ang pinakabagong ulat na nagsasabing ligtas ang super transformation. Binanggit ni Leon si Raymond ngunit sinabi ni Tom na nalungkot lamang ito dahil sa pagkatalo sa torneo. Hindi alam ni Leon na itinatago ni Tom ang lahat ng hindi matatag na hybrid sa isang espesyal na kulungan. Pinapatulog sila ng malalim upang maiwasan ang anumang problema. Natagpuan nina Shirley at Bramble ang kulungang iyon at pinatay nila ang paw ni Briar upang makalaya ito. Biglang tumunog ang alarm at nagising ang lahat ng hybrid mula sa kanilang pagkakatulog. Sa kabutihang palad, nakatakas sina Shirley at ang mga oso sa pamamagitan ng air vent at nagsimulang hanapin sina Vic at Leon. Lumabas din ang babala sa computer ni Tom at nakita rin ito ni Leon. Nagsimula silang magtalo at nakiusap si Leon na agad patayin ang sistema. Nang tumanggi si Tom, sinuntok siya ni Leon at ninakaw ang kanyang kagamitan na magagamit upang patayin ang control room. Nagalit si Tom at binaril siya, ngunit tumalon si Leon palabas ng bintana at dumulas pababa sa isang malaking puno. Sa kasamaang palad, nahulog ang kagamitan mula sa kanyang kamay at nabawi ito ni Tom. Nagpasya si Tom na patayin si Leon upang maiwasan ang anumang hadlang sa hinaharap, ngunit dumating si Vic sa tamang oras at hinarang siya. Nagkita sila muli ng kanilang mga kaibigan at nagsimulang magplano ng susunod na hakbang. Tinawag din ni Tom ang kanyang pinakamalalakas na tauhan upang atakihin si Vic at ang kanyang grupo. Dahil sa mahusay na pagtutulungan, natalo nila ang lahat ng kanilang kalaban maliban kay Tom. Biglang naalala ni Vic ang ibang hayop na maaaring gamitin sa kanyang bracelet kaya nagbago siya bilang isang butiki. Ginamit niya ang kanyang mahabang dila upang makuha ang kagamitan ni Tom. Kailangan niyang patayin ang sistema sa lalong madaling panahon dahil patuloy na lumalakas at dumarami ang mga super hybrid. Kapag nakatakas ang mga ito papunta sa lungsod, maaaring masira ang buong mundo. Ibinigay ni Vic ang susi ng kanyang van kay Bramble at inutusan itong dalhin ang lahat sa isang ligtas na lugar habang sila ni Leon ay pupunta sa control center. Nagpasalamat si Leon kay Vic at ipinaliwanag na ginawa niya ang teknolohiyang iyon upang mabigyan ng mga pakpak ang kanyang anak. Ngunit mabait ang bata at gusto niyang ibahagi ang Reg Along iyon sa lahat. Ang Wildland ang kanyang pinakamalaking pangarap, ngunit sinira ito ng kasakiman ni Tom. Pagdating nila sa control room, ginamit nila ang kagamitan upang makuha ang buong akses sa sistema. Inutusan ni Leon ang AI na patayin ang Super Transformation Matrix ngunit tumanggi ito. Nang likhain ni Leon ang AI, inutusan niya itong gawing masaya ang lahat ng tao. Dahil dito, nais ng AI na ipagpatuloy ang Super Transformation upang mapasaya ang mga tao. Naniniwala ito na malungkot ang ordinaryong buhay ng mga tao ngunit ang permanenteng pagbabago bilang hayop ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan. Sinubukan ni Leon na patayin ang AI ngunit hindi ito pumayag. Ginamit pa nito si Tom na ginawang super hybrid upang protektahan ang sarili. Nagboluntaryo si Vic na pigilan si Tom upang bigyan ng oras si Leon na ayusin ang AI. Sa wakas ay na-reprogram niya ang sistema, ngunit bago niya mapindot ang activation button ay ikinulong siya ng AI sa isang virtual reality. Natagpuan ni Leon ang kanyang sarili kasama ang kanyang minamahal na anak at pansamantalang nakalimutan ang tunay na mundo. Samantala, nahuli naman si Vic ni Tom na ganap ng kontrolado ng AI. Biglang naalala ni Vic ang kwintas at pinatugtog ang video nito. Narinig ni Leon ang tunog at nagbalik ang kanyang ulirat. Gusto niyang manatili kasama ang kanyang anak, ngunit alam niyang kailangan niyang tanggapin ang katotohanan at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Pagkagising niya, naalala ni Leon na ang control system ay nasa ibabaw ng isang swimming pool. Tinulungan siya ni Vic na basagin ang mga salamin na pader. Pumasok ang tubig sa control room at sinira ang buong sistema. Sa wakas ay napatay ang transformation matrix at bumalik sa kanilang normal na anyo ang lahat. Hindi nakuha ni Vic ang premyong pera, ngunit naging sikat siya at kinilala bilang isang bayani. Matapos maayos ang lahat, bumalik si Vic sa kanyang trabaho. Habang nakikita niyang masayang nag-e-enjoy ang mga tao sa kanilang tour, nakaramdam siya ng tunay na kaligayahan. Sa wakas ay naunawaan ni Vic na hindi kayang bilhin ng pera ang tunay na kaligayahan.